Breaking news mga kabayan, Pangulong Bongbong Marcos, pinayuhan na mag-rejoin sa International Criminal Court. Good news ba ito o bad news? Pangalawang breaking news, Houthis, nag-respond sa pag-atake ng airstrike ng Amerika. American aircraft carrier, inatake. Pangatlong breaking news, bakit nga ba biglang umatake ang Amerika sa Houthis? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Inanunsyo ng mga Houthi na nagsagawa sila ng pag-atake na binubuo ng 18 ballistic at cruise missiles. Sinamahan din ito ng mga drone na tumatarget sa USS Harry S. Truman aircraft carrier at gayon din sa mga kasamang barkong pandigma nito sa hilagang bahagi ng Red Sea noong linggo. Ayon kay Houthi military spokesman, Brigadier General Yahya Sari, ang pag-atake ay tugon sa mahigit 47 airstrike ng Estados Unidos na inutos ni Pangulong Donald Trump laban sa mga lugar na kontrolado ng mga rebelde sa Yemen, kabilang na ang kabisera ng Sanaa at ang probinsya ng Saada na border ng Saudi Arabia. Ayon kay Sari, ang Yemeni Armed Forces ay hindi magdadalawang isip na targetin ang lahat ng barkong pandigma ng Amerika sa Red Sea at Arabian Sea bilang ganti sa agresyon laban sa aming bansa. Ang Washington at ang mga Houthi ay parehong nag-warning ng further escalation matapos ang mga airstrike ng Estados Unidos na naglalayong pigilan ang mga rebelde na atakihin ang mga military at commercial vessel sa isa sa pinaka-busy na shipping lanes sa mundo. Paulit-ulit na tinarget ng mga Houthi ang international shipping sa Red Sea, kung saan nagpalubog ito ng 2 barko na inaangkin nilang ginagawa nila bilang pakikiisa sa mga Palestino sa Gaza sa gitna ng digmaan ng Israel at Hamas. Tumigil ang mga pag-atake nang pumasok ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas noong January 19, isang araw bago ang inaugurasyon ni Trump. Gayunpaman, noong nakaraang linggo, inanunsyo ng mga Houthi na ipagpapatuloy nila ang pagtutok sa mga Israeli vessels matapos magpatupad ng blockade ang Israel sa enclave na pumigil naman sa flow ng humanitarian aid. Sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio sa media ng Estados Unidos noong linggo, hindi natin papayagan ang mga tao na ito na magkontrol kung aling mga barko ang makakadaan at kung alin ang hindi. Dagdag pa niya, sa tanong na gaano ito katagal magpapatuloy, ang sagot ay magpapatuloy ito hanggang hindi na nila kaya pang gawin ito. Samantala, sa iba pang mga balita, upang gunitain ang ika-6 na anibersaryo ng pag-withdraw ng bansa mula sa Rome Statute, nanawagan ng isang human rights group kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes na muling sumali sa International Criminal Court. Noong March ng 2018, nag-withdraw si Pangulong Rodrigo Duterte mula sa Rome Statute, ang kasunduan na nagtatag ng ICC. Gayunpaman, ang pag-withdraw ay naging epektibo 1 taon pagkatapos nito. Ayon kay Karapatan Secretary General Cristina Palabay, dapat muling sumali ang Pilipinas sa ICC. Sinabi rin ni Palabay sa isang hiwalay na pahayag, ang desisyon ni Duterte na mag-withdraw mula sa Rome Statute ay isang pagtatangka na iwasan ang pananagutan kaugnay ng pagsisimula ng ICC ng investigasyon hinggil sa malawakang pamamaslang ng mga suspect sa droga. Gayunpaman, binigyang diin ni Palabay na dapat pa ring palakasin ng bansa ang justice system nito habang naghahanap tayo ng legal na katarungan. Sa mga international mechanisms tulad ng ICC, mahalaga na palakasin natin ang ating rank upang baguhin ang sistema na nagsisilbing pundasyon ng impunity. Sa kabila ng pag-withdraw ni Duterte, nanatili ang jurisdiction ng ICC sa mga di-umano'y krimen sa bansa mula November 1 ng 2011 hanggang March 16 ng 2019 o batay sa panahon na ang bansa ay miyembro pa nito. Ang magkasunod na pag-aresto at paglipat kay Duterte sa kustodiya ng ICC ay ang matagal ng inaasahang resulta ng matibay na pakikibaka ng taong bayan para sa katarungan at pananagutan.
Ayon sa official government data, ang war on drugs na isinagawa sa ilalim ng pamumuno ni Duterte ay kumitil ng hindi bababa sa 6,000 buhay. Sa iba pang mga balita, naglunsad ang Estados Unidos ng pinakamalaking military operation nito sa Middle East laban sa mga Houthi na kaalyado ng Iran sa Yemen simula nang manungkulan si Donald Trump. Ang atake ay inilunsad dahil sa mga ginagawang pag-atake ng grupo sa mga shipping sa Red Sea na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 53 tao. Sa simula ng isang kampanya na maaring magtagal ng 1 linggo, ayon sa isang opisyal ng Estados Unidos. Kabilang sa mga napatay, ang 5 bata at 2 babae, habang 78 naman ang nasugatan, ayon sa Houthi-run Health Ministry. Binalaan ni Trump ang Iran na siyang pangunahing taga-suporta ng mga Houthi. Kailangan daw nitong agad na itigil ang suporta sa grupo. Sinabi niya na kung banta ang ibibigay ng Iran sa Estados Unidos, itututok ng Amerika sa inyo ang buong pananagutan at hindi kami magiging mabait tungkol dito. Sinabi ni Houthi leader Abdul Malik al-Houthi noong linggo na ang kanyang mga militante ay magta-target sa mga barko ng Amerika sa Red Sea hanggat nagpapatuloy ang mga atake ng Estados Unidos sa Yemen. Kung magpapatuloy ang kanilang agresyon, magpapatuloy din kami sa escalation, pahayag niya sa isang televised speech. Pumasok ang mga Houthi sa hidwaan sa Gaza sa pamamagitan ng mga pag-atake sa mga shipping routes sa Red Sea bilang pagpapakita ng suporta sa mga Palestino at Hamas. Sa iba pang mga balita, bandang 2:00 ng madaling araw, nagpadala ang Israel ng halos 80 aircraft sa isang operasyon na tinawag na Days of Repentance. Isa itong detalyadong misyon na kailangang planuhin ng husto dahil ang mga ruta ng Israeli Air Force patungong Iran ay kinakailangan ng maingat na pagkalkula para sa air refueling, kasama ang pagtutulungan ng mga aircraft para makadaan sa airspaces ng Jordan, Syria at Iraq. Bago magsimula ang operasyon, tiniyak ng Israel na wala ng air defense threats sa Syria at Iraq upang mabawasan ang risk ng pag-atake sa kanilang mga aircraft habang nasa ere. Ang plano ng Israel ay atakihin ng Iran sa 3 magkakasunod na wave. Sa first wave, tinarget nila ang mga surface-to-air sites, radar installations at ang air defense headquarters sa Tehran, Ilm at Khuzestan. Sa ganitong paraan, binawasan nila ang kakayahan ng Iran na mag-detect at mag-defend laban sa mga paparating na attack. Sa second wave naman, ang pangunahing target ay ang ballistic missiles ng Iran. Sa third wave, tinutok ng Israel ang mga strike sa military manufacturing industries upang hindi na maipagpatuloy ng Iran ang paggawa ng kanilang missiles at iba pang armas. Ginamit din ang ROX missiles na may kakayahang umatake mula sa labas ng Iranian territory. Nakakagulat, pero ang Iranian Bavar 373 air defense system ay mas nag-perform ng maayos kaysa sa inaasahan. Mamaya sa video, tatalakayin natin ng mas detalyado kung paano gumagana ang defense missile system na ito at kung ano ang mga key capabilities ng Iranian Air Force pagdating sa air defense laban sa modernong military technology. Para maabot ang distansyang humigit kumulang 1,600 kilometers o mga 1,000 miles, nag-deploy ang Israel ng mga air refueling tankers sa ruta. Mahalaga ito para manatiling sapat ang fuel kung sakaling kailangan nilang makipaglaban sa mga Iranian fighter jets o sa kanilang pagbalik mula sa misyon. Ang mga pangunahing armas na ginamit sa operation ay ang Blue Arrow long-range supersonic missile at ang ROKS missile na may extended range na kayang tumama sa target kahit hindi masyadong pumapasok sa teritoryo ng kalaban. Ang ROKS missile ay may unique feature na kaya itong kontrolin ng aircraft crew hanggang sa mismong pag-strike nito sa target. Ito rin ay may GPS-enabled inertial guidance system para mag-navigate sa mga high-threat areas bago ito mag-switch sa imaging infrared seeker sa final stage para sa mas tiyak na pag-strike sa target. Nagawa ng Bavar 373 at S-300 missiles ng Iran na i-intercept ang ilang Israeli drones at missiles, isang unexpected na resulta.
Ang Bavar 373 na gumagamit ng SEAD-4 missiles ay may advanced phase array radar na kayang mag-track ng aerodynamic targets at ballistic missiles mula medium hanggang long range. Isa sa mga radars ng Bavar 373 ay ang Mara E4 na may range na 450 kilometers. Ayon sa Iran, kaya nitong sabay-sabay na mag-track ng hanggang 200 targets, bagay na nagbibigay ng malaking advantage sa kanilang air defenses. Ang tatlong wave ng Israeli attack ay may kanya-kanyang focus. Ang first wave ay para sa air defense systems ng Iran, kabilang ang mga SAM sites at radar installations, para pahinain ang kakayahan ng Iran sa pagdetect ng mga atake. Sa second wave, target ng Israel ang ballistic missiles ng Iran para pigilan silang mag-launch ng counter-attack. Ang third wave ay nakatutok sa mga military manufacturing at logistics centers, kasama ang mga missile production facilities. Ang mga advanced missile ng Iran, tulad ng Shahab-3, ay isang malaking threat dahil ito ang foundation ng kanilang medium-range ballistic missile systems na kayang mag-target ng Israeli bases. Ang Israel naman ay nag-test ng mga bagong LoRa missiles na may kakayahang mag-deliver ng strike nang hindi na kailangang pumasok sa airspace ang kalaban at may precision capabilities para i-target ang mga strategic assets sa kalaban. Ang LoRa missile ay dinisenyo para sa eksaktong pagtama sa critical targets. Ang mga missile na ito ay kayang mag-deliver ng mabilis na atake mula sa itaas sa 90-degree angle habang iniiwasan ang mga defense systems ng kalaban. Ito ay isa sa mga high-precision na armas ng Israel. Baka tanong nyo rin, nasaan ang mga fighter jets ng Iran at paano sila nakakasabay sa Israel sa labanan na ito? Let's break it down para mas magets natin. Para labanan ng F-16 at F-35 jets ng Israel, ang tip of the spear ng Iran ay ang kanilang mga American-made aircraft. Meron silang nasa 64 na F-4 Phantoms na binili pa noong panahon ni Shah. Ang F-4 Phantom na ito ang primary attack aircraft ng Iran at tinuturing backbone ng kanilang Air Force. Bukod dito, meron ding nasa 40 F-14 Tomcats ang Iran na American-made din at kaya pa ring makipagsabayan at maging threat sa F-35 ng Israel. Galing Russia naman, bumili rin ng Iran ng halos 30 MiG-29 multi-role fighter jets. Interestingly, ang mga jets na ito ay dinisenyo para maging counter sa F-16. Sa air defense naman, mayroong $800 million na S-300 air defense system ang Iran na kayang mag-intercept ng mga target sa layo na 120 kilometers, mga 75 miles. Kung sa ballistic trajectory ito i-launch, kayang maabot ang distansya na 400 kilometers o humigit kumulang 250 miles. Ganito ang step-by-step na proseso kung paano gumagana ang S-300. Una, ginagamit nila ang Big Bird Long Range Surveillance Radar para makita ang target. Kaya nitong mag-track ng hanggang 300 objects ng sabay-sabay at ginagawa ito in real time. Kapag may nakita itong target, pinapasa nito ang impormasyon sa command and control station para malaman kung friendly o hostile ang target. Kung mapatunayan na kalaban ito, ang command and control center ang magdedesisyon kung i-engage ang target o kung may go signal mula sa higher command. Kung may go signal, uutusan ng Command and Control Center ang launchers para mag-launch ng tamang missile. Pinipili nila ang uri ng missile, depende sa layo at klase ng target. Kada launch, 2 missiles ang pinapalipad papunta sa parehong target. Kung sakaling mag-miss ang isa, may backup para siguradong tatamaan. Ginagabayan ng engagement radar ang mga missiles papunta sa target. Lahat ng ito ay nagaganap sa real time at tuloy-tuloy ang pag-coordinate ng bawat bahagi ng system para malaman ang tamang trajectory ng missile base sa current location ng target. Kung sakaling may low-flying objects gaya ng cruise missiles o enemy UAVs, may mobile missile system ang Iran bilang last line of defense. Ibig sabihin, kaya nitong i-track at i-engage ang mga ganitong target gamit ang mid-range missiles. Ang buong system ay kayang mag-track ng hanggang 300 targets at kayang mag-engage ng 60 to 80 targets ng sabay-sabay.
Kapag kailangan, kaya rin nitong mag-guide ng hanggang 160 missiles ng sabay, habang iniisip na kada target ay kinakailangan ng 2 missiles ayon sa Battle Regiment Strategy ng Iran. Sa video na ito, ipinakita natin kung paano ginamit ng Israel ang kanilang advanced air power at military technology para planuhin at isagawa ang 3 wave na pag-atake sa Iran. Sa operasyon na tinawag na Days of Repentance, gumamit ang Israel ng mga top-tier na fighter jets tulad ng F-35, S-16 at F-15 at mga long-range missiles na may kakayahang maabot ang mga critical na pasilidad ng Iran nang hindi kailangang lubusang pumasok sa kanilang teritoryo. Sa 3 yugto ng atake, tinarget ng Israel ang air defense sites, ballistic missile facilities, at mga military production centers ng Iran para pahinain ang kanilang defensive at offensive capabilities. Hindi naman nagpahuli ang Iran. Sa kabila ng modernong teknolohiya ng Israel, nagawa ng Iran na mag-deploy ng kanilang mga advanced air defense systems tulad ng Bavar 373 at S-300 na nagpakitang gilas sa pag-intercept ng ilang drones at missiles ng Israel. Kasama sa mga sandata ng Iran ang F-4 Phantoms, F-14 Tomcats at MiG-29 jets mula sa Russia na may kakayahang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Gumamit din sila ng mobile missile system para i-track at i-neutralize ang mga low-flying targets. Pero sa pagtatapos ng lahat ng ito, tanong pa rin ng marami, hanggang saan kaya ang kaya ng bawat bansa? Ang Israel ay may high-tech na military resources, ngunit ang Iran ay tila handang sumalubong gamit ang kanilang sariling missile defense systems at isang arsenal ng mga fighter jets na, bagamat luma na, ay maingat nilang na-maintain. Kung sakaling tumindi pa ang tensyon sa pagitan ng 2 bansa, ano kaya ang magiging epekto sa rehiyon ng Middle East at sa buong mundo? Ano sa tingin nyo ang susunod na mangyayari? I-comment nyo ang inyong thoughts sa baba at sabay nating sundan ang mga susunod na kaganapan. Mahirap sabihin kung sino ang mananaig, ngunit isa lang ang malinaw. Parehong may matinding kakayahan ang Israel at Iran na maaaring magdulot ng matinding epekto sa kanilang mga kalaban, at ang bawat hakbang sa larangan ng digmaan ay may katumbas na risk na pwedeng magbago ng takbo ng kasaysayan. Nagustuhan mo ba ang topic ngayon? Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa more videos.